sa ating Panginoon. Supurihin po ang Panginoon. Salamat po. Okay po, so, are you happy this morning? Masaya po ba tayo? Ako po ay masaya kasi ang daming biyaya sa ating buhay. So, purihin po ang Panginoon kasi nakakagalak na sa pagsisimula ng panibagong taon, tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, sa patuloy na pagdalo sa gawain. Kasi iyan po talaga yung magbibigay ng kalakasan sa ating buhay spiritual. Yung tayo po ay nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo magpapatuloy at tayo po ay susuko na, yun po ang magiging dalan para tayo ay manghina at patuloy na bumagsak sa ating buhay spiritual. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, kasi itong kwento natin, pagpapatuloy din nagpapatuloy sila sa kanilang buhay. So, para magkaroon tayo ng idea sa mga hindi po naka-attend ng mga nakaraan, so ang tinatalakay po natin ay buhay ni Nehemiah. So, sa nakaraang pag-aaral natin, makikita natin dito na ipinakita ni Nehemiah yung tunay na pagiging leader kasi napakahirap talaga ang maging mamuno, especially kung yung pamumunuan mo, halimbawa, kung ikaw ay may pamumunuan, kung ilalagay natin sa gantong simple, kung ikaw ay may pinamumunuan at sila ay paswelduhan mo, meron silang makukuhang garantiya, may makukuha silang sweldo at sahod, madali mo mapasunod ang mga tao eh. Kahit nga may pasweldo na, minsan mahirap pa rin, di po ba? Pero yung gawain kasi na yon ay voluntaryo. Pwede silang hindi magpasako, pwede namang hindi sila sumunod kasi yung gawain na yun ay hindi sa pilitan na susunod. Parang sa church din. Yung ministry kasi hindi naman yan hindi ka po pwedeng i-impose na gawin mo yan. Dapat although tayo bilang mananampalataya, accountability tayo sa Panginoon, hindi doon sa tao na susundan. So parang itong gawain ni Nehemiah, yung pagiging leader niya, naipakita niya sa iba't ibang mga pamaraan doon sa pag-aaral natin. Kasi mahirap lang maging leader. So, naipakita niya sa tamang pagharap sa mga kumukontra at sumasalungat sa kanila. Kasi bilang leader, tinitingnan ka ng mga nasasakupan mo kung paano mo ba i-deal yung mga ayaw sa'yo, yung mga kumakalaban sa'yo. At doon sa mga nakalipas sa ating pag-aaral, naipakita yon ni Nehemiah, hindi niya hinayaan sina Sanballat at saka sina Tobias na i-block sila, di ba, yung sa nakarang pag-aaral natin, parang mina-mindset sila na na tinatakot sila, pinapahina yung kanilang loob para sila ay tumigil sa paggawa. So, hindi nagpadala doon si Nehemiah. So, ngayon, nagkaroon na sila ng mga balak na pag-atake sa nakalipas sa ating pag-aaral. So, nagplano na sila na kung hindi kayo makuha sa santong paspasan, sa santong takutan, dadaanin namin kayo sa santong gulatan. Sige, sasalakayin na namin kayo. Yun yung kanilang pahatid na balita. Pero sabi nga nung kung natandaan nyo, gumano na siguro si Nehemiah sa leg niya. Dik-dik, sabi ko. Yun yung muli kong natatanda sa pinag-aralan natin. So sabi ni Nehemiah, hindi nyo kami matandaan, hindi nyo kami matatakot sa ganyang pamamaraan kasi kasama namin ang Panginoon. So napagtagumpayan niya yung pagpapahina ng loob nila. Kasi ang gusto ng kalaban kasi di ba papahinain yung loob natin, tayo po ay takutin para mahikayat tayong tumigil na sa paggawa sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, kabaliktaran ng nangyari kay Nehemiah, habang sila ay pinipigil ng mga kalaban, lalo naman sila naging masigla sa kanilang paggawa. At dahil doon, sabi nga doon sa, kung babalikan yung chapter 4, verse 1 to 8, halos nangalahati na yung kanilang ginagawang wall ng pader. Imaginin mo yung accomplishment nila doon sa sa pagtatrabaho nila kasi masigla silang ginagawa yung kanilang mga gawain bagamat mahirap. So, sa pagpapatuloy natin, ngayong umaga, pag-aaralan natin at sisikapin nating hanapan ng aplikasyon kung paano ba kasi yung pagpapahina ng loob nila galing sa labas sa kaaway nila. Yung tinatakot sila, dinidiscourage sila na magpatuloy. So, ngayong umaga, pag-aaralan natin, paano ba natin kakaharapin yung mga challenges kung yung hamon naman ngayon ay nanggagaling na ngayon mismo sa mismong kasamaan nila, sa mismong pamilya nila, sa mismong kapatiran nila, at minsan dun mismo sa nangunguna sa kanila. Kasi tatandaan ninyo, sabi ko nga rito, basahin natin yung sinasabi ng Nehemiah chapter 4 verse 10.
Ang mga taga-Huda ay may ganitong awit. Nanghihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na itayo ito at ang pader sa magapong trabaho lamang. So, sabi ni Huda, alam niyo po, ang Huda kasi, sa lahat ng tribo ng anak ni Jacob, ng Israel, sa lahat ng tribo o sa lahat ng lipi, ang Huda kasi ang pinakapangunahing lipi sa anak ni Israel. So, siya yung pinakamalakas, siya yung pinakamatapang, ito yung tribo na siya yung pangunahin sa lahat. Bakit? Dito nanggagaling yung pinakamahuhusay ng mga hari. Sa kanilang lipi kasi wala pang, meron man siguro, di ko pa na Pero karamihan sa mga hari ng Israel, sa Juda lahat ng galing at maging yung ating Misaya, ang ating Panginoon, sa lipi siya ng Juda, naka-lineage. So, nasusundan. So, para marinig mo sa mismong Huda pa mismo na pangunahing mga mamamayan ng Israel, marinig yung ganyang pananalita, kung hindi ka magiging maingat sa pag-handle doon, baka panghinaan ka rin ng loob kasi yung mga taga-Huda, yan ang mga nasa loob, nasa kanilang damdamin, nasa kanilang kaisipan. Pero bakit ganyan yung kanilang mga sinasabi? So, nasusundan. Kasi merong domino effect yan di ba? Halimbawa, pag may ginagawa tayo ng sama-sama, tapos merong isang medyo iba yung espiritu, minsan kapag naging mali yung pag-handle natin o natin doon, pag-deal, maaring maka-apekto rin doon sa iba na maaring hindi na rin sila ganun ka-enthusiasm na gumawa, ka-enthusiastic, di ba? Yung hindi ganun kasigasig na. Kung baka ba na-apektuhan ka doon sa ilan-ilan na, sabi natin, mga tagapanguna o mga manggagawa na nanghina din. So, nasusundan. So, So, sabi ng mga taga-Huda, napapagod na at nalulupaypay na yung mga tao, bumagsak na ang kanilang lakas para magpatuloy pa. Alam nyo po, kung nandun tayo dun sa isang sitwasyon na ganyan yung kalagayan na kasi hindi madali. Kasi para gawin mo yung buong, sabi ko sa iyo, buong Jerusalem, hindi ganun kasimple yun kasi napakaraming trabaho kinakailangang tapusin. Sabi ko sa iyo, mas madali pa magsimula na lang na gumawa ka ng bahay, yung maghukay ka ng lupa lang, tapos maghukay ka ng pundasyon. Para magsimula ka nun, kasi may mga dating pader na dun Pader na nasira, na yung mga nasira na nandun din sa mismong gagawin mo. So para magawa mo yung panibagong pader na yon, hindi mo naman po pwedeng itutuloy na lang yung kagad kasi hindi magiging matibay kapag hindi mo siya tinanggal yung mga bato-bato, yung mga kalat, hindi mo siya hukay ng panibagong pundasyon kasi mas madaling masira. So nasusundan, siguro kung yung mga nagko-construction dito, hindi ka naman po pwede magtayo ng bahay na yung pader na itutuloy mo yung dating pundasyon pero hindi mo titingnan yung iba pala, damaged na pala, di ba? Hindi magiging matibay yung pinaka-pundasyon. So, doble effort yung gagawin nila. So, ganun na lang yung kanilang nakikitang trabaho. Kaya, ganyan yung kanilang naging kaisipan. Naging ganyan ang kanilang kalooban, damdamin. So, maghapon na trabaho, sabi nila, hindi namin kayang tapusin yan. At totoo naman, wala naman talagang madaling trabaho, especially sa gawain ng Panginoon. So, gusto kong meron na pakita sa inyo. Kasi, nangangalahati na sila. Kung papakita ko sa inyo itong baso na ito, kung i-describe niyo itong hawak kong baso, pero hirami kayong ni Pastor, huwag niyong sagutin kasi iba-iba tayo ng opinion at saka pananaw. Baka, kung ipapakita ko sa inyo itong hawak ko at i-describe ninyo, pero hindi niyo kailangan sabihin sa akin, ano ang pwede niyong maisip sa hawak-hawak kong baso? Siguro, hula ako na lang muna pero hindi ko alam po ito yung nasa isip niya. Itong hawak ko, meron akong hawak na baso, yung iba, sasabihin, kalahating puno. Di ba? Yung iba naman, isipin, itong hawak kong baso, kalahati na lang naman. Kalahating half full, half empty, para mas madali nyo maintindihan. Kalahating punong baso, kalahating walang laman. So, alam nyo po, balik tayo sa mga clan ni Nehemiah. Nandun tayo sa gitna ng Jerusalem. Nakikita natin, yung buong pader ay kalahating gawa na. Tapos, ang isip ng iba, naku, kalahating gawa na. Tapos,
konti na lang, malapit na matapos. Siguro yun yung pananaw ng iba. Itong taga-Huda, sabi nila, kalahati na gawa natin, marami pa tayong gagawin, kalahati pa lang. Marami pang kulang. Nasusundan, pareha sa sitwasyon, pero magkaiba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang description doon sa kanilang kinalalagyan. Alam niyo po, masigla sila sa pag-aayos ng pader ng Jerusalem, kaya nga nakaabot sila doon sa kalahati, napangalahati na nila. Hindi biro yung challenge na yung para makarating sa ganoong antas. So, tapos, sabi ko sa inyo, tayo yung magdi-describe doon sa Jerusalem. Alam niyo po, itong example na ipinakita ko sa inyo kanina, ginagamit kasi ito ng mga psychologists. Marami ito mga psychologists. At iba siguro, alam na rin ito yung illustration na ito. Ito yung simpleng test, kagaya ng ginagawa ng mga psychologists para matukoy at matiyak ng mga psychologists at malaman nila na kung isang tao ay optimist o kaya pessimist. Siguro, pamilyar na kayo sa ganung mga salita. Ano ba yung optimist at saka pessimist? Ano ba yung kahalagahan yan sa mga tao? Alam niyo po, sabi ng iba, kapag ka optimistic na tao ka, sila yung may maganda kang pananaw sa buhay. Halimbawa, positibo ka, nakikita mo yung magandang mga posibleng mangyari. Expecting ka sa the best. Kung baka ba mas nagdi-deal ka sa mas magagandang mga bagay. Kadalasan, yung optimist na daw po na tao, nagpo-focus sila sa mga mabubuti. They tend to look for the brighter side and they are hopeful and search for the good even in a bad situation. So yung optimistic na tao, kahit na doon ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, mas pipiliin mong tingnan kung ano ba yung makakabuting magiging magandang mangyayari. So nasusundan. Ibig sabihin, sabi ni Merriam Webster, kung na-search nila yung optimistic daw po, yung optimistic, siya ay nagpapakita ng pag-asa sa future at ang katangian niya nung taong ito ay nakapag-i-inspire ng pag-asa. So kapag optimistic ang tao, kahit hindi maganda yung pangyayari, pero umaasa ka na merong magandang mangyayari sa future, sa hinaharap mo. So hindi ka nagdi-deal doon sa hindi maganda. Nasusundan? Naintindihan po ba? So yung optimist daw po na tao, mas tinitingnan nila o mas nagpo-focus sila, halimbawa sa hawak kong baso, yung optimistic na tao, kung titingnan mo itong hawak ko, meron pang kalahating laman na po pwede kong inumin kasi inumin. So, meron pa ako may inom. Salamat at meron pang kalahating laman ng baso na meron pa ako po pwedeng inumin. Yung yung optimist daw po na tao, ina-expect niya na maaring may mga magagandang bagay na maaaring mangyari at sila ay kumikilos at gumagawa at nagpapatuloy dahil doon nagdadala yun ng magandang resulta. So dahil positibo yung pananaw nila, positibo yung iniisip nila, nagiging positibo yung reaction nila, nagiging maganda yung kanilang attitude patungo doon sa kanilang gagawin. Nasusundan. Yung sa kabilang banda, yung pessimist naman daw po, they tend to be more negative. Ito yung mga negatibong tao. Kaya huwag tayo maglalapit sa mga negative. Kasi kapag, imagine nyo, kapag negative yung taong kasama mo, maapektuhan ba kayo? Di ba maapektuhan tayo? Kahit yung optimist ka, pag yun ang optimist ang lagi mong kasama, maapektuhan ka rin. Kaya pipiliin mo kung kaino ka sasama. So, bagamat di iba, kiniklaim nila, kung pessimist sila, nagiging realistic lang naman kami. Nagiging, realist lang kami. Hindi kami yung parang, inasabi lang namin ang totoo. Di ba? They tend to be more negative, pero i-claim nila na realist lang sila. So, sabi ko nga rito, ito yung kalagayan ng isang kaisipan o ng sino man who keeps always expect the worst. Kung yung optimist, nag-expect sila ng the best, yung pessimist naman, ang ina-expect naman nila yung kabaliktaran. Kung ano yung masamang mangyayari doon sa isang bagay. So, i-explain natin yan mamaya. So, laging hindi magandang mangyayari, laging may masamang hindi mangyayari. So, nasusundan. Kadalasan yung mga pesimistang mga tao, naniniwala silang evil outweigh the good and bad things are more likely to happen. So, yung mga mabubuting nangyayari, kadalasan, baka ma-overcome lang yan ng hindi magandang pangyayari at in the end, may hindi magandang pangyayari na magaganap.
So nasusundan. Yan yung pananaw ng mga pessimist. So para mas maintindihan niyo, search yung meaning sa sa Webster. So kung titingnan natin yung taong ito, kung pessimist naman ang titingnan natin, kung may hawak nito, kung isang pessimistang tao, ang nakikita nila sa basong hawak ko, naku, kalahati na lang laman, mauubos na. 'Di ba? Dapat puno ito eh. Pero bakit kalahati na lang ang kulang? So ang tingin nila rito, kalahating kulang, hindi kalahating puno. Nasusundan. So dahil doon sa kanilang pananaw, dahil sa kanilang mga negative thought, bumabagsak sila sa mga bagay na yung negative thinking nila doon sa isang bagay na yon, nakakapagpa-minimize sa kanila sa mga negatibong resulta. So dahil negatibo yung kanilang pananaw, negatibo na rin yung in the end. So nasusunod, so sana na ano niyo po. Kaya kung titingnan natin yung synonyms ng ng pessimist, hopeless. Sabi nga without hope because it seems to be no possibility to comfort or success. So dahil pessimist sila, hopeless sila. At dahil hopeless sila, hindi sila nag-aano ng katagumpayan, success sa buhay. So negative, demoralized, characterized by or displaying negative or denial, having no positive features. So dahil pessimist sila, demoralized. Kapag, ang tao kasi pagka negative yung pananaw, negative yung damdamin, nakakapagpababa yun ng moral eh. So dahil doon sa mababa yung moral mo, hindi mo na gusto yung magsimikap na magpatuloy. Kasi bagsak na yung mo eh, yung kung sa isang manggagawa na nasira na yung momentum mo sa pagtatrabaho, di ba? Kapag tayo ganado magtrabaho, tapos bigla kang napatigil, encounter ka na isang hindi magandang pangyayari, naudlot yung yung pagtatrabaho mo. Di ba parang minsan ang hirap ko nang bumalik do sa kasiglang ginagawa mo. So sana nasusundan. So yung mga pessimista daw mga tao, ang synonyms niyan, yung mga negative, characterized by displaying negation or denial, having no positive result. So sabi nga, every negative situation present the opportunity to view it in a different light. So, sa bawat sitwasyon kasi, pwede nating tingnan sa iba't ibang pananaw. Nasusundan. Maari yung mga taga-Huda, same yung situation nila eh. Kalahating lahat yung nakikita nila doon sa buong pader ng Jerusalem. Lahat naman sila, wala namang lagpas doon eh. Ang tingin nila talaga ron, lahat kalahati na yung nagagawa nila. Pero yung ibang taga-Huda, ang nakikita na rin, kalahating tapos. Konti na lang. Konting kembot na lang, mayayari na itong proyekto namin. Pero pag sininyo, itong mga Huda, ang nakikita nila, konting hindi pa tapos. Kaya pinanghihinaan sila ng loob. So, sabi ko nga rito, it is possible to choose to take life's lemon and make it a lemonade. Ibig ko lang sabihin, di ba, ang buhay kasi, kapag tantad ka ng problema, tantad ka ng mga pagsubok sa buhay, ang asim naman ng buhay mo. Di ba? Sa English kasi, inalibawa yun sa isang lemon. Kapag daw ang buhay mo ay parang isang lemon, gawin mo yung lemon na yun na isang lemonade. So, ibig lang sabihin, gawa mo ng paraan yung buhay mo para naman sumarap-sarap. Di ba? Para naman ikaw ay ganahan, hindi yung magdidil ka doon sa pagiging maasim lang. Kasi po pwede yung lemon na kalagayan ng buhay mo, maaring mapasarap yan kapag ginawa mong lemonade. Sino sa inyo yung nakatikim dito ng lemonade? Sige, gagawa tayo ng lemonade next week para meron kaming gadgara doon sa trabaho, yung isa sa mga sauce namin, sweet lemon. At kapag naging sweet lemonade yun, nasarap. Papatingin ko sa inyo next week para Ibig lang sabihin, lahat naman tayo problemado, di ba? Lahat naman tayo may kinakaharap ng mga pagsubok sa buhay. Ibig lang sabihin, kung paano mo yung kakaharapin, kung paano mo yung titingnan, doon tayo magkakaroon ng kaibahan. Nasusundan. So sabi ko nga rin sa ating pinag-aralan, halimbawa, nasa tayo yung kalagayan ng mga Hudyo that time. Saan mo gugustuhin piliing pumanig? Yung kalahating tapos na o kalahating hindi pa tapos? Tapos, pagtingin mo doon sa paligid mo, sa isang sitwasyon, paano mo maipapakita, paano mo ito may-apply sa buhay mo na ang magiging epekto
ay opportunity at makakapag-inspire sa'yo lalo para makapagpatuloy ka. Kasi po pwede yung sitwasyon na problema ang kinakaharap natin ngayon, sabi ko sa inyo nung nakaraan, po pwede yung problema ang kinakaharap natin ngayon, iyon yung magdala sa'yo para magpatuloy ka sa paglapit sa Panginoon, o yung same na problema mo rin yan ang magdadala sa'yo para lumayo ka sa Panginoon. Di po ba? Sabi nga kanina, lahat naman tayo may problema, lahat naman tayo ay may kinakaharap na suliranin. At gaya rin tayo ng mga Hudyong pinangungunahan ni Nehemiah na lahat sila ay humarap sa ganung sitwasyon. Pero kung paano nila yung titingnan, yun yung kaibahan. Nasusundan. Okay. So, okay ba yun? So, sabi ko nga sa inyo kanina, sa pagtatayo nila ni Nehemiah at ng mga Hudyo, una, masigla talaga silang gumagawa. So, hindi nila alintana yung pag-atake ng mga kalaban kasi sa paggawa nila, hindi naman tumigil yung kalaban na sila ay punahin. Hindi sila tinigilan ng kaaway na sila ay pasaringan. Kumbaga ba, lagi yung kalaban na nagbabanta sa kanila para sila ay patigilin. So, sabi nga sa kanina, sa ginagawa ng kalaban na yun, lalo naman sila naging determinado, lalo naman silang nagsumikap na ipagpatuloy yung kanilang paggawa. Di po ba? Sa kabila ng mga banta at saka sa kabila ng mga ginagawa ng kalaban na pagpapatigil sa kanila. So, ngayong halos matatapos na sila, imagine niyo, sabi ko nga sa inyo kanina, panangalahati na sila, konting push na lang. Konting tulak na lang, di ba? Parang isa pag may ginagawa tayo, konting-konti na lang. Malapit na matapos. So, saka naman susulpot doon yung mga hamon, saka naman doon susulpot yung mga kaaway para tayo ay maapektuhan. Ito, tingnan niyo po ito. Yung mga kalaban, hindi sila naapektuhan eh. Sila ni Nehemiah, yung mga ginagawang pagpapahinga ng loob ng mga kalaban sa kanila, hindi naapektuhan sila ni Nehemiah. Yun yung pag-atake ng kalaban sa labas. So ngayong umaga, anong gagawin naman natin na kung nandun tayo sa sitwasyon na yung pagpapahinga ng loob natin nanggagaling na mismo ngayon sa kalooban, sa mismong kasamahanan nila. Di ba madali lang kasi pagkaaway natin, defensive tayo eh. Madali nating matanggihan eh. Pero ano ang gagawin mo ngayon kung halimbawa sa paglilingkod mo, sa ginagawa mong ministry sa Panginoon, kung ang magpapahina na sa'yo ay hindi na iba? Mismong mga leader mo na, kasi tagapanguna nila yung mga taga-Huda, mga pangunahing lipi yan, siguro dininiwala ko yung karamihan dyan, mga leader, mga namumuno. Ano ang gagawin mo kung marinig mo sa tagapanguna nyo, ganyan na, negative na? Paano ka pa makapagpapatuloy? Sabi ko nga sa note ko, okay lang mo na malampasan mo yung challenge sa labas eh. Pero ano nang gagawin mo ngayon kung matitisod ka na ng kapatiran mo, kung ang nagpapahina ng loob mo ngayon ay kasama mo sa church? Ano ang gagawin mo kung ang nagpapahina na ng loob mo ngayon ay mga teacher mo na o kaya mga elders mo na? Alam niyo po, napakaganda siya sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2 sa atin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sabi nga, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagbumbulan ng ating pananampalataya at siyang nagpapasakda nito. Alam niyo po, kung magtitinginan tayo sa bawat isa, wala namang perfecto sa atin. Wala namang mahusay. Wala namang talagang lahat tayo. May kanya-kanyang mga flaws. May kanya-kanya tayong mga kamalian. At kung tayo magtitinginan sa bawat isa, sa kakulangan ng bawat isa, hindi tayo mawawalan ng makikita na puna. Kasi lahat naman tayo may kakulangan hanggang di pa tayo nakakarating sa ng Panginoon. Ibig ko lang sabihin dito, kung yung mga taga-Huda, lahat sila, yung mga Israelita, maging sila ni Nehemiah, tumingin doon sa mga taga-Huda, siguro apektado sila. Naapektuhan sila, naniniwala ba kayo? Kasi pa pwedeng panghinaan sila ng loob dyan eh. Kasi mismong mga kasamahan nyo na nagsasabi na hindi na namin kayang magpatuloy pa, pagod na kami. Hindi na namin kayang ipagpatuloy itong trabaho natin ng matagal. Parang ganun siguro yung nasa isip ko kasi ito yung sitwasyon nila. So nasusundan. Alam niyo po, sa atin ng buhay, di po ba? Yung kalagayan natin, hindi rin naman taliwas sa kanila. Di ba? Kapag sabi nga, may sinisimulang ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Totoo naman yun. May mabubuting bagay na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa. At sa ating pagsusimikap na tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon, sa patuloy nating pagsikap na gumawa ng gawain para sa Panginoon, hindi naman nawawala yung mga hadlang. Hindi naman nawawala dyan yung mga hamon sa buhay para tayo ay magpagamit sa Lord. In fact, sabi nga, habang tayo ay lumalapit, habang tayo ay nagpapagamit sa Panginoon,
lalo pang dyan dumarami yung mga hadlang para tayo magpatuloy sa Panginoon. Kaya nga, malala minsan pagka ganito yung magiging emotion, ganito ang magiging ano natin sa mga nangyayari sa atin. Kasi di ba, mabuti pang hindi ako naging Kristiyano kasi nung hindi ako Kristiyano, okay ang buhay ko, maaluan, walang nagbabawal, walang nagpipilit sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan kasi malaya ka. Pero kung kailan ako naging Kristiyano, kung kailan pa ako nagsisikap na magbago, saka naman parang sunod-sunod na problema at saka dagok ng buhay ang kinakaharap ko, parang sila Nehemiah. Nung hindi sila gumagawa sa kalooban ng Panginoon, hindi naman sila inaano ng kaaway, pinapabayaan nga lang sila eh. Ngayong ginagawa nila ang kalooban ng Panginoon, ngayong ginagawa nila ang utos ng Panginoon, saka naman sila ginigipit ng kaaway. Di ba? Para minsan sa ating buhay Kristiyano, di ba? Sa pagsisikap natin na sumunod sa Panginoon, doon pa tayo sunod-sunod na dagok ng buhay ang nangyayari sa atin. So, sabi ko nga sa inyo kanina pa, sasabihin siguro ng iba, hindi ko deserve tong kalagayan ko kung kailan ako naging Kristiyano. Kasi ang inisip nila, kapag naging Christian ka, sabi nga nila, dapat solve na lahat. Kasi minsan may nangangaral, kapag naging Kristiyano, tagapin mo lang ang Panginoon. Mawawala lahat ng problema mo. Hindi eh. Pero kung kailan ka naging Kristiyano, doon ka naman nagkaroon ng iba't ibang problema, di ba? Doon ka nagkaroon ng mga challenges sa buhay. Pero alam niyo po, napakaganda yung sinasabi ng aklat ni James. Kasi akala ng iba, kapag naging Kristiyano ka, smooth sailing na ang lahat, wala na magiging problema. Sabi ni James, basahin natin para medyo ano tayo. Sabi ni Santiago, ayan, chapter 1, verse 2. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalatayang matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, makikita na po natin dito sa ating binasa na hindi pinangako ng Panginoon na kapag tayo naging tagasunod niya, mananampalataya niya, wala tayong problema. In fact, ang sinabi ng Panginoon, sa pagharap natin sa problema, ang dapat maging attitude natin, tayo ay mayroong kagalakan. Bakit? Kasi, sabi rito, magiging matatag ang ating pananampalataya matapos tayong magpakatatag. Parang sila Nehemiah, di ba sabi ko sa inyo kanina, bakit hindi inalaw ng Lord na alisin yung mga problema sa kanila? Di ba? Kasi sa pagharap nila, sa paggawa nila sa gawain ng Panginoon, habang lalo silang ginigipit ng kaaway, lalo naman silang lumalapit sa Panginoon. Di ba doon sa nakaraang pag-aaral natin? Lalo silang tumawag sa Panginoon, lalo silang naging malapit sa Panginoon. Alam niyo po, gusto ng Panginoon na habang nagagawa nila ni Nehemiah yung buong pader ng Jerusalem, na tumatatag din yung kanilang ugnayan sa Panginoon. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang isang dahilan kung bakit giniba ng Panginoon yung Jerusalem, kasi sila ay naging matigas ang ulo, sumuway sa Panginoon kasi hindi naging maganda yung ugnayan nila sa Panginoon. Sa palagay niyo ba imposible sa Diyos na alisin niya yung mga kalaban nila sa sangigla? Pwede. Diyos siya eh. Pwede nga hindi niya sila bigyan ng mga pagsubok na kagaya nun para sila ay dire-diretso na yung gawa. Baka isang linggo lang tapos na yun eh. Kasi walang hadlang eh. Pero bakit tinalaw ng Lord na habang nagtatrabaho sila sa gawain ng Panginoon, andun yung mga nambubisit sa kanila, nagpipigil sa kanila. Kasi nga, gusto ng Panginoon na sa kabila noon, mas lalo silang tumawag sa Panginoon, humingi ng tulong. Nasusundan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, habang gumagawa sila, nagpursige rin yung kalaban na doblehin yung kanilang pag-atake sa kanila. So, nag-upgrade pa nga. Sabi ko nga sa inyo kanina, sabi ng chapter 4, verse 7, kung yung una, si Sanballat lang at saka si Tobias yung nagpaplano, sa verse 4, nagsama na sa mga hukbo ng Samaria. At sa verse 7, makikita natin dito na si Sanballat, kasama na yung Amonita as Tudita. Ibig sabihin, ang dami na nilang in-upgrade na kalaban. Ibig sabihin, hindi inalaw ng Lord na tanggalin. In fact, in-upgrade pa nga yung sa kanila para upgrade din yung kanang pagtawag sa Panginoon. Di ba minsan tayo, pag okay-okay na yung ating buhay, mas okay-okay na rin yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi na tayo tumatawag, konti na lang yung prayer natin, konti na lamang yung meditation natin sa Panginoon. Di ba? Pag wala tayong problema, pero subukan mo may problema yan, na walang ibang makakatulong kundi ang Panginoon. Di ba? Lahat tayo talagang humahagulgul sa Panginoon na, Lord, talaga ikaw na lang pala talaga yung kailangan ko. Ikaw na lang pala talaga ang makakatulong sa akin. Kaya minsan, hindi tatagalin talaga ng Panginoon yung mga sitwasyong kagaya noon para tayo ay mas lumapit at tumapit sa Kanya.